Nasaktan ang mga buhaya mga kababayan nung sinabi ni Bato na mga walang prinsipyo at mga oportunista ang mga kongresistang ito. Na kung dati-rati mga kababayan ay all-out support sa mga Duterte. Go war on drugs! Ganyan mga kababayan, pero ngayon, kanila na itong iniimbestigahan. Diba? Masyadong ironic mga kababayan kung dati-rate ang gobyerno ay all-out war sa mga drogista. At nung bumaba ito sa pwesto, si dating Pangulong Duterte ay ang pumalit sa kanya ay may issue tungkol sa droga. At ang pinag-iinitan nila ngayon mga kababayan hindi naman nila yan maitatanggi dahil ang pinag-iinitan nila ngayon mga kababayan ay ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte na kung saan ang mga nadisgrasya ay mga drogista. Kaya ang sabi nga ng marami, gumaganti na ba ngayon ang mga drogista? Eto raw mga congressman mga kababayan na all-out support dati sa war on drugs ng ating presidente, ngayon ay nangunguna na sa pag-iimbestiga. Panoorin niyo po mga kababayan. Pinatikos sa ilang kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo. Ang mga kongresistang suportado noon, pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakaraang administrasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Oportunista! Political harassment, political attacks. Ginagamit mga kababayan sa political harassment o mga kalaban nila sa politika ng mga Duterte. At kung inyo mapapansin mga kababayan, unit team na sila mga kababayan Eto mga kalaban ng mga Duterte, nag-unit team. Pati na rin yung mga drogista na nagpapanggap lang siguro ngayon mga kababayan dahil marami po bumabalik na puro ang narco-politics nati-join na rin para gantihan ang mga Duterte. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Sa Jimmy Guban, reclusion perpetua. Pinuha ni Tamba mga kababayan na witness. Ilang beses na nagsinungaling. Si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Manscapio. Tapos sabihin nila, hindi na political harassment. May nakapagsabi pa nga mga kababayan na bawal daw yung ginagawa nila ngayon pagpapalabas ng isang bilanggo sa kulungan, lalong-lalo na ang taong iyan ay nahatulan na ng reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilanggo. Sa 6.8 billion pesos shabu shipment noong 2018. Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban. Sino ba yan? Danny Fernandez? Di totoo ang paratang ng bise. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration. Deny to the max mga kababayan. Hello? As if hindi namin alam pinagagawa nyo dyan sa Kongreso. Lahat ng may kaugnayan sa mga Duterte mga kababayan ay hinugorgor nila dyan. Noong isang buwan lang daw kasi yun. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang... Matagal na. Yung hearing nila kay Kibuloy mga kababayan. Yung hearing nila sa SMNI, sila kay Eric, pinakulong nga diba? Lauren Badoy. Eto, hearing sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Na dapat sana mga kababayan, etong mga buhayang ito ay nag-focus na mga kababayan sa mga dapat gawin para sa ikakaunlad ng ating bansa. Anong ginagawa ngayon? Nag-hearing dito sa eto ng mga nakalipas. Tapos ano ngayon? Aasenso kayo? Yayaman na ang Pilipinas? Pagtrabaho kayo ng husto. Ang komite ng Kamara tungkol sa umano'y EJK at droga. Walang political harassment dito. Never na... Eto na tingnan nyo mga kababayan, buntot na lang ang kulang nito Nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung busog na yan ba? Ng aming investigasyon. Hindi namin po kasalanan yon. Hindi daw nila kasalanan. May aamin ba? Ungas. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte. Pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Anti. Lalo-lalo na ito mga kababayan. Itong Wrangler na ito, may lupa na rin ito At itong mga, di ba binaboy nila si ka Eric at si Lauren Badoy? Hindi ito tumatanggap ng reason Ganyan na mga kababayan, sarado ng utak nito. Mas logical pa siguro mga kababayan makipag-usap ka sa aso kaysa dito kay Akop mga kababayan dahil eto na siya palaging tama. Siya talaga, wala nang iba. Ako lang ang tama dito. May tama Representative Romeo Akop na dati ring police general.
Hindi pa nakontento, naging congressman. Si Bato aniya ang totoong oportunista. Si Bato daw ang oportunista? Ginamit daw ang koneksyon kay dating Kung oportunista si Bato, dapat nakisip-sip na siya kay Marcos ngayon, kagaya mo ako. Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Ginamit si Pangulong Digong? Sa tingin mo si Pangulong Digong napapagamit? Personal choice siya ni Duterte, Jacob. Ikaw, napili ka bang PNP chief? Hindi ka nga namin kilala. Tinawag din niyang tuta ni Duterte. Ikaw, tuta ni Marcos. Tuta ni Marcos, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, hindi naman ito nag-traidor. Hindi naman ito bumalingbing. Dahil simulat sa poll, hindi naman ito pro Duterte tuta ito ni Marcos. Si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Hustisya pa more. Hello, Akop, kung gusto mo talaga ng hustisya, imbestigahan mo yung presidente na may ngayon, ang laki ng issue tungkol sa droga. Yan si Bato senador lang yan Ang importante ngayon, Akop, ay itong sitwasyon ng ating bansa. Imbestigahan mo ang presidente kung totoo ba ang mga issue na drogista dahil marami na ang nagsilabasan, mga kababayan, na witness Kulang na lang ang drug test. Ipatawag mo si Cathy Binag, Akop, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa. Sinusubukan pa namin kunan ng payag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Ang problema nito sa Bato, mga kababayan, siya pa nagsorry kay Akop. Diyos mio, Bato. Por Diyos por Santo sa'yo. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang ng banggitin ito ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Roque, nalaman daw niya ito mula sa mga kongresista. Hindi na nila yung itutuloy, mga kababayan, dahil unang-una mahina Tsaka walang kahinatnan. Tapos gusto nila palabasin na sinungaling itong si Roque. Inunahan na Mabuti na rin at binulgar ni Roque na mas maaga pa. So sabi ni Fernandez, Ako, I haven't heard any, no? Bingi. Pumapasok po ako sa Kami alam na namin. Tapos ikaw, hindi mo alam. At malamang, mga kababayan, kung nabuking na mukhang hindi na nila yung itutuloy dahil wala rin na makahinatnan. So, at nagtatrabaho po kami. Wala naman po kami nadidinig na impeachment. Klaruhin ko. Eto, mga kababayan, si Bato pa ang nag-sorry. Mia. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. Ikaw! Si Akop ang natamaan. Siya ang umaray. You were never sip-sip. Ay, hindi yan sip-sip kay Duterte dahil sip-sip yan kay Marcos ngayon. To the Duterte administration. Kaya nga, anti-Duterte siguro yun, no? Diba? Buti naman at hindi sumipsip at hindi rin yan in-acknowledge si Digong. I never heard you sang praises. Pero ngayon, mga kababayan, himod-pwet itong si Akop kay Tamba. The war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Nag-react, mga kababayan, dahil guilty. Sip-sip sa Marcos administration. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Yung iba po. Sa poll din. Walang prinsipyo, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa umaray ng mga buhaya dito sa sinabi ni Bato na eto mga kongresista ay walang mga prinsipyo, mga sip-sip, mga gagamit, oportunista. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.